Lando de Guzman Santos. Yun po ang tunay kong pangalan. Siguro mga 40 anos na. Hindi ko matandaan kung kailan to siguro wala pa siguro akong anak nang mag-start tong trabaho kong to. Matagal na, hindi ko na matandaan. Ito ang naging mana ng magulang ko sa akin. Dahil hindi na akong kapag-aral dahil wala naman akong hindi elementary ang kanyang nakayang pag-aralin ako. Sinikap ko na lang na sa sapatos ako gumaling. Sa una ko nang simulan nito dahil na pagulong-gulong yung pagka merong nagpa-made order, ginagawa kong 2 hanggang maging 3, maging 4, gano'n na lang. Pero wala akong ginamit na pong ng 27 na kasi ko. Siguro hindi ko na kaya na mag-design. Pero sinisikap ko na ibalik pa yung dati kong trabaho. Pero wala na. Talaga nahihirapan na ako. Basta ang sa akin lang para sa iniisip ko na huwag nilang sirain ang takbo ng paggawa ng sapatos. Yung mga materyales yung dating ginagawa at yung hindi dapat na iukol, kumbaga hindi dapat gamitin, huwag gamitin. Siyempre yung ganyang paggawa ng ng sapatos, yun lang 3 klase lang yan Kung yan meron ka ng mga yan, makakabuo ka na ng sapatos. Nabibili yan kung halimbawa sabihin lang na kung yan ang tawag makina na pangareglo, yan ang tinatawag yung dasdasan. Kung tawagin yan, dasdasan lang. Pero meron gasgasan na panlihaan. Kaya yan 3 yan ang dapat na maipundar. Yun lang sa akin. Yung materialis ng isang sapatos, sana huwag babaguhin. Kung makikita ko ang isang sapatos, pagka hindi talaga ginamit nila yung ukol dun sa sapatos na yun, hindi talaga magiging ayos ang materyales at saka manggagawa. Hindi ka naman titingin sa manggagawa nang hindi tama ang trabaho. Mahirap naman sabihin na ang trabahador mo panay okay, panay ayos na, pero mangyayari pagka nangyari na yung sapatos, dun mo makikita na palso pala, hindi pala tama. Kung may isip sila, wala akong punan, ginapang ko yan para mayari. Halos hindi na ako kumakain, mayari ko lang. Pagkatapos bibinbin nila ng 2 linggo. Kung siya may isip, kinakain kaya nun mag-asawang yan. Kaya naiisip ko na hindi naman sa yung parang nagmamasungit ako para hindi. Ang inilibigay ko lang doon sa ayos. Kunin lang yan, makakaikot ako.
makakabili ko ng dapat namin bilhin. Kasi marami kami ditong balat na dapat na bilhin. Hindi ka naman po pwede na bumili ng gamit na eksakto lang. Kailangan laging may sobra. Kasi yung materialis namin ginagamit, kung halimbawa ay meron ng gamit ako, ang tubo ko na indon. Yung pakinabang ko na indon. Wala akong nahawakang pera para dun sa tinarabaho ko. Wala. Ang nangyayari, pagka ako'y halimbawa ay nayari na yon, saka lang ako magkakapira at kung may nagpagawa. Yung sa akin, ang solusyon sa isang sapatero, huwag sana silang gagamit ng silim, sobrang makikinabang. Ang gusto ko, kung halimbawa, ang isang sapatos, yun segunda ang gagamitin nila na materyales. Hindi kapares nung iba. O pwede naman, hindi naman kita yan. Pwede ng karton yan sa loob. Yung mo hindi kita. Masakit sa akin yun. Dahil pag nalalaman ko lang yun, pag binuksan ko, ganyan pala ang ginamit nilang materyales. Ngayon, naiisip ko, pagka, halimbawa, ako, ultimo panloob, sinasadya kong balat na para hindi ako mapahiya sa may-ari. Pag nakita ko yung iba, nagtataka ko bakit umubra yung ganong ginamit ni. Hindi naman dapat pansapatos yun ginamit nilang pansapatos. Doon ako naawa doon sa customer na bumili ng sapatos. Alam ko na halimbawa sa isang hanap buhay, kung ikaw ay manggagawa lang, hindi ka talaga aasinso. Kumbaga, negosyon talaga. Ngayon, kung ikaw naman ay tapat sa iyong tungkulin at talagang hindi mo niloloko ang paggawa ng sapatos, aasinso pa siguro. Yun ang sa aking isipan na nangyayari. Kung halimbawa ay mayroong ginagawa rito, kaya sila yumayaman dahil doon sa niloloko nila ang materyales. Ang sa akin, ang gusto ko, ang isang sapatos, yun talagang kung ano ang materyales na isang bilang sa sapatos, yun ang gagamitin mo.